Welcome sa aking YouTube channel! Sa oras na ito ay naghanda ako ng isang exciting video para sa iyo. Sumikapan mong tapusing panoorin hanggang sa dulo nito para ganap mong maunawaan ang mensahe ng video. Simulan na natin! Tara na! Kumusta? Narinig nyo na ba yung term na self-ordained pastor? Sila yung mga leader na, kumbaga, sila na mismo ang nagtalaga sa sarili nila. Sa ating pagtatalakay ngayon, alamin natin kung bakit, ayon sa ating source material, pwedeng maging delikado ang ganitong landas. So, ito yung magiging biyahe natin. Una, alamin natin kung ano ba talaga yan. Tapos titingnan natin yung issue ng accountability, yung panganib ng maling turo, mga problema sa character, at yung pinakamatindi, yung potential for abuse. Siyempre, tatapusin natin to sa isang patas na pananaw. Tara, simulan na natin. Okay, first things first. Ano nga ba talagang ang ibig sabihin kapag sinabi nating self-appointed o self-ordained ang isang leader? Linawin muna natin. Simple lang pala. Sila yung mga leader na nagsimula ng sarili nilang ministeryo nang walang anumang formal na pagkilala o sabihin na nating basbas mula sa isang mas malaking simbahan o grupo. Kumbaga, sila ang nagdeklara ng sarili nilang otoridad. At dito na, alam niyo yun, dito na posibleng magsimula yung mga problema. So, ano raw yung unang malaking red flag ayon sa ating source? Ito yung kakulangan sa biblical accountability. Sa madaling salita, walang ibang grupo o sistema na sumusuri at gumagabay sa kanila. Kasi, kung titingnan daw natin yung modelo sa Biblia, iba yung kalakaran eh. Doon yung mismong komunidad ng mga mananampalataya ang kumikilala at nagtatalaga ng kanilang mga leader. Isang halimbawa dyan yung nasa aklat ng mga gawa, kung saan ang simbahan mismo ang nagpatong ng kamay at nanalangin para sa mga leader nila. Isang malinaw na sign ng community affirmation. At dito, kitang-kita natin yung dalawang magkaibang landas, no? Sa kalima, yung paterna na nakikita sa Biblia, may pagpapatunay mula sa iba, may espasyo para sa pagtutuwid at nakasentro sa komunidad. Sa kanan naman, yung landas na mag-isa, nilalaktawan yung proseso. Ang resulta, walang spiritual covering o gabay at madalas nauuwi sa pag-isa o isolation. Okay, lipat naman tayo sa susunod na punto. Ito ay tungkol sa panganib ng pagkakamali sa doktrina o turo, lalo na kapag walang ibang sumusuri sa'yo. Kasi isipin nyo kung ikaw lang mag-isa ang nag-aaral at nagtuturo ng salita ng Diyos, napakadaling maligaw. Yung sarili mong interpretasyon, pwedeng yun na ang ituring mong absolutong katotohanan. Walang ibang leader na pwedeng magsabi sa'yo na, bro, teka muna, parang iba yata ang pagkakaintindi mo dyan. Delikado yun, di ba? At pinapaalala pa nga ito ng isang bersikulo mula sa aklat ni Santiago. Sinasabi rito na mas mahigpit, mas seryoso raw ang paghatol sa mga nagtuturo. Isang patunay kung gaano kabigat ang responsibilidad na to at kung bakit napakahalaga ng masusing pagsusuri. Okay, bukod sa turo, may isa pang aspeto na kailangan nating tignan. Yung mga panganib na may kinalaman na sa personal na karakter at pagkatao ng isang leader. Dito na pumapasok yung issue ng pride. Kasi ayon sa source, madalas daw yung paglaktaw sa proseso ng community affirmation ay naguugat sa pagmamataas. Para bang ang sinasabi ng isip mo ay, hindi ko kailangan ng approval ng iba. Alam ko ang tawag sa akin at sapat na yon. At sinusuportahan pa yan ng isang text mula sa source na nagsasabi na ang karangalan ng paglilingkod ay hindi isang bagay na basta-basta kinukuha para sa sarili. Ito ay tinatanggap kapag tinawag ng Diyos at kadalasan yung tawag na yon ay kinukumpirma ng komunidad. At ito nga yung silbi ng isang formal na ordinasyon, para siyang character check o safeguard. Dito sinusuri kung yung isang kandidato ay may mga katangian tulad ng pagiging above reproach o walang kapintasan, may self-control at tapat sa pamilya. Lahat yan ay mga bagay na halos imposibleng masuri kung ang isang tao ay nagtalaga lang sa sarili niya. Ngayon, dumako tayo sa marahil pinakamabigat at pinakaseryosong panganib na tinukoy sa ating source, ang potensyal para sa pang-aabuso kapag walang anumang check and balance. Makikita natin dito yung isang mapanganib na landas na may tatlong hakbang. Simple lang yung logic. Nagsisimula sa kawalan ng sinumang nagbabantay, na nagreresulta sa walang limitasyong otoridad, at sa huli, nagbubukas ito ng malaking pinto para sa pang-aabuso. At hindi ito biro ha,
Ang pinag-uusapan natin dito ay mga seryosong bagay. Spiritual manipulation, kung saan ginagamit ang pananampalataya para kontrolin ang mga tao, maling paggamit ng pera ng simbahan, at yung pagiging parang diktador sa pulpito. Ito yung mga totoong panganib kapag ang isang leader ay wala talagang sinasagutan kundi ang sarili niya. Pero teka muna, para maging patas, nililinaw din ng ating source na hindi ito laging black and white. So tingnan naman natin ngayon ng isang mas balanseng pananaw. Ito yung mahalagang paglilinaw, hindi naman daw lahat ng nagsisimula ng mag-isa ay otomatikong mali na agad. May mga sitwasyon, halimbawa sa mga mission fields o sa mga lugar na nagsisimula pa lang, na talagang may isang taong maunang mag-pioneer bago pa man magkaroon ng formal na istruktura. Pero, at ito yung malaking pero, kahit na may mga ganitong exception, yung pangunahing punto ng source ay hindi nagbabago. Yung paulit-ulit na pattern at modelo na nakikita natin sa Biblia ay leadership na may pagkikilala mula sa community, may pananagutan, at hindi nakasentro sa iisang tao lang. Kaya, iniiwan tayo nito sa isang napakahalagang tanong, diba? Saan ba talaga yung linya? Paano natin malalaman ang pagkakaiba sa pagitan ng isang tunay na tawag mula sa Diyos at isang simpleng pagdedeklara lang para sa sarili? Isang tanong na mahalaga at dapat nating pagnilayan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Suportahan naman po ninyo ang aking YouTube channel. I-click po ninyo ang like, share at subscribe buttons hanggang sa muli nating pagkikita!